Okay, itong next part na ito, ang gagawin natin, mag-extend na tayo ng tinatawag po natin na J-panel or yung mismong panel. Okay, ito kasing ginawa natin guys is just a frame. No, hindi tayo pwedeng mag-drawing doon, hindi tayo pwedeng maglagay ng character doon kasi wala pa tayong panel. So ano ba yung J-panel? So, i-demonstrate ko lang sa inyo or ipapakita ko lang kung ano yung difference ng frame at saka ng panel. So, example dito sa TV, guys. No, example ito. Mapapansin niyo yung black. Diyan sa taas, gilid, baba, at saka dito sa gilid. Yung black na yan. Yan yung tinatawag natin na frame. So, kung may frame ka, guys, dapat meron ka ding screen kung saan mo makikita yung pinapanood mo. Okay? So, etong taas na nasa black, ito yung frame. Ang screen na to, guys, yan naman yung panel natin. Ang panel natin, dyan natin nakikita yung mga characters, yung mga places, mga enemies, di ba? So, para makapanood ka, kailangan mo ng panel. Hindi ka kasi makakapanood kung frame lang yan. Di ba? So, kailangan mo ng panel. Yun yung purpose, bakit kailangan mag-extend tayo ng panel dito sa mismong frame natin. So, ang gagawin natin, aalisin ko muna to kasi ililipat natin yan, yung size na yan, sa mismong panel natin. So, yung first na gagawin natin, mag-add tayo ng file na tinatawag natin na gamepanel.java. So, sa game panel natin, ayan siya guys. No? Dito yung sizes, dito tayo magdo-drawing. Kasi etong part na ito, frame lang siya. Pero ang kailangan natin gawin, i-add natin yung panel na ito sa mismong frame natin. Kagaya dito sa TV. Diba? Kasi ang panel na ito, in-add lang sa mismong frame ng TV na yan. So, yun yung gagawin natin. So, yung first step is kailangan tawagin natin itong game panel na class. So, tatawagin ko siya, game panel, tapos magkakreate ako ng variable para humawak doon sa panel na yon. So, tatawagin natin siyang game panel, but small letter G siya ngayon. Then, let's say, new game panel. So, mag-create kasi tayo ng panel. Next, ang gagawin natin, yun nga, i-add natin yung panel sa mismong frame. So, ano yung kailangan mong gawin? Una, tatawagin mo yung frame natin. Then, magda-dot ka, and then, sasabihin mo, add yung mismong game panel namin. Yan siya. So, as you can see, meron siyang error. Ang purpose niyan, guys, or ang error na yan, is nandito po siya. Okay? Ang ginagawa kasi, nag-create ka nga ng panel, pero class lang. No? So, obviously, wala siya talagang panel. So, ang gagawin mo, ang gagawin natin is, sasabihin natin, extend natin yung tinatawag natin na J-panel. So, ayan siya ngayon. So, automatic, may import yung panel at eto na ngayon, naka-extend na yung J-panel natin. So, kapag tinawag mo si game panel, automatic, alam ng program natin na nag-extend tayo ng panel. Okay, so titignan natin yung frame na yun natin, mawawala yung error sa add natin. Next, nagagawin natin, tatawagin ulit natin si frame dot, sabihin na natin yung tinatawag natin na pack. So, ito guys, ang purpose lang naman nito is para makuha natin or mag-fit yung size ng mismong panel natin sa frame. So, sabihin natin, resizes the panel or resizes to fit the panel sa frame. Yan. So, yan yung purpose ng mismong frame.pack natin ngayon. So, since ngayon guys, meron tayong frame, no, ang next part na gagawin natin is of course, to create yung mismong panel natin. Sabi ko nga, yung sizes ng panel, yung sizes kanina, ililipat natin. So, dito siya ngayon. So, dito, meron tayong extend J-panel. Gamit ngayon tayo ng tinatawag nating public, then tatawagin natin si game panel. So, ito yung tinatawag natin na constructor.
No? So, na-discuss na to during first year. So, dapat ay hindi nyo nakalimutan kung ano yung constructor. So, dito guys, ang gagawin natin, this, i-declare nyo yun, this, dot, set preferred size. Okay? So, sa preferred size natin, ang gagawin natin, magde-declare ka ng new, tatawagin mo yung tinatawag natin na dimension. Dimension. Yan. So, wrong spelling yata ako. Tingnan natin, quick fix. Okay, declare natin to. So, yan siya. So, kailangan ko pala ng mag-import ng ganon. Java.awt.dimension. Or, pwede naman sigurong gawin natin ay asterisk. Yan. So, ang meaning ng asterisk guys, lahat ng graphics na kakailanganin natin sa AWT, i-extend na. No? So, kaya asterisk yung ginamit ko. Ngayon, dito, so may dimension ka na. Sabihin natin yung dimension natin is 640 by 480. Okay? So, ngayon, meron tayong 640 to 480 na size. Ngayon, since meron ka ng size, gamitin ulit natin yung this. So, this frame or this panel is isa-set natin yung background niya. Sabihin na natin yung background will be color, capital C, color.black. Sabihin na natin. Okay? So, ang gagawin ngayon natin guys, ang next is of course, ayaw naman natin na kapag nag-import ka ng character tapos gumalaw siya, nag-flicker siya. Diba? So, ayaw natin ng flickering. So, ang gagawin natin, this panel is include yung tinatawag natin na set double buffer. So, ibig sabihin yan, magiging smooth yung graphics ng game natin. So, hindi siya nag-flicker. Kaya, isa-set natin siya into true. Okay? So, yun yung pinaka-purpose ngayon ng part na yan. So, sa labas ng gameplay natin, mag-set naman tayo ng ibang klase pa ng class wherein dito tayo magdo-drawing. So, of course, since character ito, for example, no, or shape ito, ipoprotect natin siya. So, ayaw natin siya ma-access basta-basta. So, protected void, tatawagin natin yung paint component natin. Component, tapos, pangalan ng class natin ngayon is paint component. Sa paint component, gagamit ka ng tinatawag natin na graphics. Kasi nga, magdo-drawing ka. Pero, ano naman yung variable mo para sa graphics na yan? Ano yung mag-hold para sa mga graphics na gagamitin mo? Tatawagin natin siya into G. So, variable G ngayon. So, lahat ng drawings na gagawin natin is included na siya sa G natin. Okay? Then, mag-open and closing ngayon tayo dito. Gagawin natin super.paint component. Tapos tawagin natin si G. So, anong purpose ng part na ito? Ang purpose niyan guys is kapag nag-draw tayo, no, hindi siya nag-flicker at hindi naiiwan yung mga character. Example, ganito. Animation with onion. Yan. So, titignan nyo to. Yan. Ang games kasi guys, dapat every time na may movement kang ginagawa, kiniklear nyo yon. So, ang pinakatrabaho ng super.paint component natin is to clear yung screen kapag nagdo-draw tayo. So, for example, hindi mo ginamit yon. Nakikita nyo yung mga previous movement na yan. So, ganyan yung mangyayari sa mismong character natin. Siyempre, kapag nag-create ka ng games, hindi mo naman ipapakita yung previous movement.
ng character mo. Kaya ka gumamit ng super.paint component is para i-clear yung mga previous movement before siya mag-move or before ka mag-create ng another movement kagaya nito. Yan. So, yan yung mga examples. Kaya kailangan ay meron tayong tinatawag na super.paint component. Mapapansin nyo, G yung nasa loob ng parameter. Kasi si G, siya yung may hawak ng graphics po natin. Okay? So ngayon, since shapes yung gagamitin natin, gagamit tayo ng tinatawag na graphics 2D. So si graphics 2D, meron din siyang variable na mag-hold sa mga graphics na yan na 2D. So tatawagin natin siyang G2. Tapos, i-extend natin yung tinatawag natin na graphics 2D sa mismong graphics na kinreate natin dito. Sabi nga, lahat ng graphics ngayon ay included na sa mismong G2 natin. So, ngayon, pwede na tayong mag-drawing gamit yung graphics 2D natin. So, tatawagin ko si graphics 2D that isa-set ko yung color. Ngayon, let's say for example, ang color niya, capital C, color.white. Since black yung background mo, gagamitin ko yung color ng character or shape natin will be white para visible siya. Ngayon, meron tayong graphics ulit na sabihin natin, if-fill niya yung rectangle natin. Ngayon, meron kang all bits, abort, width, and height. So, para matest natin yan, sabihin natin, 100 ito, 100 ito, 50, then 50. So, let's say for example, yan yung sa parameter ngayon natin. Then, sabihin natin, graphics 2D dot dispose. Okay, so para hindi siya naka-open palagi. Okay, so let's try, tingnan natin kung ano yung makikita natin kapag nirun natin yung program na to. Okay, so we'll wait lang until ma-reload yung graphics natin. Okay, so we're coming up. Okay, so mapapansin nyo, yan ngayon siya. So, character natin. So, test lang naman yan, no? So, para lang makita natin na through the panel, we can draw yung mga shapes na gusto natin. Okay? So, kayo guys, kung gusto nyong i-explore yan, i-modify, nasa sa inyo po. No? Pero, yan po yung panel ngayon natin.